Sorry, just had to throw that in there. The spin, the duck in. It's a whole lot harder for youngsters sometimes playing that role. Oh! Ka-Express, nakakagulat ang usapan ngayon sa basketball community dahil may lumalabas na comparison sa pagitan ni Kyle Sotto at ng NBA veteran na si Brook Lopez. Pero ang twist dito, hindi sa kasalukuyang Lopez, kinokompara si Kyle, kundi sa Lopez noong kapareho sila ng edad. At dito nagiging mas interesting ang diskusyon. Si Brook Lopez ay naging kilala bilang traditional big man noong kanyang early years. Noong kabataan niya, halos nakapako siya sa loob ng paint bilang post scorer at rebounder. Wala pa siyang outside shooting at halos wala pa rin playmaking, bagay na da-develop lang niya kalaunan nang i-reinvent niya ang sarili bilang stretch 5 sa Milwaukee Bucks. Well, sa madaling salita, matagal bago nag-evolve si Brook Lopez para umangkop sa modern basketball. Samantala si Kyle, sa edad na 23 years old ay nagpapakita na ng mga katangiang mas advanced kung ikukumpara kay Brook Lopez sa parehong stage ng kanilang career. Si Kyle ay may natural na shooting stroke, kaya niyang bumitaw mula sa mid-range at kahit sa 3-point line. Habang si Lopez ay natutong tumira sa labas much later sa kanyang career. Si Kyle ay may ganitong potential agad. Bukod pa dito, may decent passing skill si Kyle, kaya niya mag-create mula sa high post, isang bagay na hindi kilala kay Lopez sa kanyang kabataan. At hindi rin matatawaran ang international experience ni Kyle. Sa murang edad, nakaharap na niya ang iba't ibang playing styles mula sa Japan B-League, NBL Australia hanggang FIBA tournaments kasama ang Gilas. Samantala si Lopez, nagdaan muna sa traditional na NCAA route bago nag-adjust sa NBA. Ang pagkakaibang ito ay nagbibigay kay Kyle ng mas malawak na exposure at versatility bilang young big man. Siyempre, hindi ibig sabihin ito na mas magiling na agad si Kyle kaysa kay Brook Lopez sa kabuuan. Malaki pa rin ang lamang ni Lopez sa physicality, polished post moves, at consistency na dinadala ng higit isang dekadang NBA experience. Pero kung pag-uusapan ay growth trajectory, masasabi natin na mas advanced si Kyle ngayon kaysa kay Brook Lopez nung parehong edad sila. Ka-Express, kung patuloy ang development ni Kyle lalo na sa kanyang shooting consistency at depensa, hindi malayong maging mas handa siya sa modern NBA system kaysa kay Brook Lopez nung nagsimula pa lang. Kaya ang tanong, handa na ba ang Filipino Tower na sundan at higitan ang transformation ni Brook Lopez? Ka-Express, kung pagbabasihan ang kasalukuyang estado ni Kyle, malinaw na may mga aspeto ng kanyang laro na maituturing ng mas advanced kumpara kay Lopez nung parehong edad sila. At dito magsisimula ang mas malalim na paghambing. Unang-una, ang shooting ability ni Kyle. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na si Brook Lopez ay halos pure paint scorer nung kabataan niya. Sa kanyang unang taon sa NBA, halos 90% ng tira ni Brook ay mula sa loob ng 3-point line. Karamihan ay sa poste at ilalim ng ring. Hindi siya nag-develop ng outside shot hanggang sa kaligitnaan na ng kanyang career. Samantala si Kyle sa edad na 23 pa lang ay kumpiyansa nang bumitaw mula sa labas. Makikita natin ang kanyang laro sa Japan B-League at Gilas Pilipinas na handa siyang sumubok sa 3-point shot at may natural shooting form. Sa modern basketball kung saan mahalaga ang stretch big, mas lamang agad si Kyle kaysa kabataan ni Lopez. Ikalawa, si Kyle ay may passing instincts na bihira sa isang 7-footer. Sa ilang pagkakataon, ipinakita niya ang kakayahan niyang magbasa ng depensa at makapasa sa cutting teammates. Kung ikukumpara kay Lopez noong 20s niya, halos wala itong assist numbers at hindi siya ginagamit bilang playmaking hub. Si Kyle sa kabilang banda ay maagang nahubog sa international style na mas pinahahalagahan ang ball movement at versatility. Ikatlo, ang international experience. Hindi na bago kay Kyle ang makaharap ang mas matatangkad at mas malalakas na kalaban sa iba't ibang bansa. Ang kanyang exposure sa Australia, Japan at FIBA competitions ay nabigay sa kanya ng mas malawak na pananaw sa iba't ibang sistema ng basketball. Kumpara rito kay Brook Lopez na dumaan sa mas traditional na ruta ng college basketball bago makalaban ng international talent sa NBA. Ang pagkakaibang ito ay nagbibigay kay Kyle ng kakaibang maturity sa laro sa murang edad. At dagdag pa rito, si Kyle ay may natural shot blocking instincts. Sa edad na 23, kilala na siyang rim protector na may timing at presence sa paint. Si Lopez ay hindi agad kilala bilang defensive anchor ng kabataan niya. Mas nakilala siya kalaunan bilang stretch 5 na kayang mag-adjust. At dito pumapasok ang potensyal ni Kyle na maging mas balancing player
may offensive upside mula sa labas at may rim protection sa loob. Hindi rin matatawaran ang kanyang intangibles sa kabila ng pressure ng pagiging inaasahan ng buong bansa. Si Kai ay nananatiling humble at open sa development. Sa kabataan ni Lopez, bagamat consistent scorer, hindi agad nakita ang versatility at leadership na kalaunan niya lang na-develop. Kai, on the other hand, is already showing adaptability and willingness to evolve. Ka-express malinaw na ang strength ni Kai ngayon ay mga bagay na hindi agad nakita kay Lopez nung parehong edad sila. Ang tanong na lang paano niya magagamit ang mga strength na ito para tuluyang makapasok at magtagumpay sa NBA. Ka-express pagkatapos nating talakayin ang mga strength ni Kai na maituturing na mas advanced kumpara kay Brook Lopez nung parehong edad sila, panahon naman para maging patas. May mga aspeto pa rin ng laro ni Kai na kailangang trabahuin kung gusto niyang sumunod at posibleng higitan pa ang naging transformation ni Brook Lopez sa NBA. Unang-una sa lahat ay ang physical strength. Sa edad na 23, si Brook ay mas makapal ang katawan, mas built para sa physicality ng NBA. Kaya niya makipagsabayan agad sa mga big men sa poste at hindi madaling natatabig ng mas matatangkad at mas malalakas na kalaban. Si Kai, bagamat matangkad, ay mas payat at minsan nahihirapan makipagsabayan sa ilalim. Sa international play, makikita pa rin na madali siyang maitulak palabas ng posisyon ng mas physical na kalaban. Kung gusto niyang maging kapantay ni Lopez o lampasin ito, kailangan mag-focus si Kai sa kanyang strength at conditioning. Ikalawa, ang defensive discipline. Kilala si Kai bilang natural shot blocker, pero madalas din siyang mapasobra sa pagtalon o mahuli sa rotation. At dahil dito, nagiging foul prone siya at minsan ay nawawala sa tamang timing. Si Lopez, kahit hindi agad nakilala bilang elite defender, natuto kalaunan ng tamang positioning at naging consistent rim protector para sa Milwaukee Bucks. Ang kailangan ni Kai ay hindi lang athletic timing, kundi maturity sa pagbasa ng depensa para maiwasan ang quick fouls na makakalimita sa kanyang playing time. Ikatlo, ang consistency sa shooting. Yes, may shooting touch si Kai, pero hindi pa ito kasing reliable para sa regular na sistema ng isang NBA team. Ang 3-point shooting niya ay masasabing experimental pa, minsan pumapasok pero madalas tricky. Si Lopez, nang tuluyan ng nag-shift sa stretch roll, naging lethal 3-point shooter dahil sa kanyang disiplina at repetition. Kung gusto ni Kai na makilala bilang modern big, kailangan niyang gawing consistent weapon ang kanyang outshot shooting, hindi lang occasional option. At ikaapat, ang offensive aggressiveness. May mga pagkakataon na nagiging masyadong passive si Kai sa halip na mag-demand ng bola o mag-take over ng mismatch situation, umaasa siya sa flow ng sistema. Kung iko-compara kay Lopez, kahit nung kabataan niya, alam niya kung paano niya gamitin ang kanyang laki at galaw para umiscore sa poste. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.